Magandang araw po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig. Gusto ko pong maibahagi sa inyo ang kwento ng Lolo Narding ko tungkol sa isang uri ng engkanto na nanalasa sa baryo nila. Nakakapangilabot pero meron po pala talaga nito noong araw pa man. Ako po si Carlo, isa sa mga nakakaalam ng naging buhay noon ni Lolo sa baryo nila sa Quezon, bandang 1960s. Isa rin si Lolo sa mga mahilig makinig ng mga kwentong katatakutan sa channel nyo. Kaya siya mismo ang nagsabi sa akin na isulat ko yung karanasan niya at ipadala sa inyo. Sana po ay magustuhan nyo. 15 anyos pa lang si Lolo noon nang mangyari ito. Ang buhay nila sa baryo ay normal naman. Simple, walang masyadong problema. Hanggang isang araw ay may dumating na mag-asawa sa baryo nila. Lumipat sila sa isang bahay doon na dating pag-aari ng matandang dalagang namatay. Isang buwan pa lang ang nakakalipas. Hindi nila alam kung kaano-ano sila nung matanda. May nagsabing kamag-anak pero wala nang umungkat nun. Noon kasi sa baryo nila hindi pa uso yung tsismosa. May kanya-kanya silang buhay na inaasikaso. Kaya hindi sila masyadong nag-uusisa sa buhay ng iba. Normal naman yung mag-asawa, Sir Neb. Madali silang nakasundo ng mga residente. Mukha naman daw mababait, sabi ni Lolo. Kaya pati mga magulang ni Lolo ay nakasundo rin ng mga ito. Ang pangalan ng lalaki ay Adolino at yung asawa naman niya ay si Teresa. Bukod sa mag-asawa, may kasama pa silang dalawang lalaki. Ang sabi ay mga kapatid daw yon ni Teresa. Sila Tinoy at Bartolo. Nakihalubilo si Lolo sa kanila kasi nga mga mukhang mababait. Lalo na sa dalawang lalaki na sina Tinoy at Bartolo na sa tingin ni Lolo ay mga kaedaran lang niya. Dahil doon kaya madaling nakapalagayan ng loob ni Lolo yung dalawang lalaki. Madalas silang nagkukwentuhan ng kung ano-ano lang. Minsan ay magkakasama silang umaakyat ng bundok para mangahoy. Sa unang akyat nila sa bundok, nagtaka raw si Lolo Narding kasi parang kabisado ng mga yon yung bundok. Sa halip na siya yung manguna sa paglalakad para magturo ng daan, ay siya pa raw yung nahuhuli. Si Tinoy ang nangunguna at nagsasabi kung saan sila dapat pumwesto para mangahoy. Si Bartolo naman kumukontra at sinasabing mas marami silang makukuha sa banda roon. Naisipan daw itanong ni Lolo kung narating na ba nila yung lugar na yon. Kasi bagong lipat lang sila sa baryo. At yun nga ang unang beses nilang pag-akyat ng bundok sa pagkakaalam ni Lolo. Nung magtanong daw si Lolo Narding ay nagkatinginan yung magkapatid. Tapos biglang sinabi ni Bartolo na hindi talaga nila alam yung lugar. Hinuhulaan lang nila base sa dami ng puno na nakikita nila. Tumangu-tango na lang si Lolo kahit hindi siya kumbinsido sa naging sagot sa kanya. Pero tama nga naman si Bartolo. Maraming ang kahoy sa direksyong tinuro nito. Sir Neb, yun daw ang unang pagkakataon na nahiwagaan si Lolo sa dalawa. Mula nung oras na yon ay inobserbahan na niya ang kilos ng mga yon hanggang sa pagbaba nila ng bundok. Nung mga sumunod na araw na magkakasama sila ay wala na ulit siyang napansin na kakaiba. Naging normal na ulit ang lahat. Pero kahit ganoon ay nakatatak pa rin sa isip niya yung naging gawin ng mga lalaking yon sa bundok. Naikwento pa nga raw ni Lolo yon sa nanay niya habang nagluluto ito ng ulam. Ang sabi naman ng nanay niya, meron daw talagang mga tao na sanay sa bundok. Baka raw yung magkapatid na yon ay dati nang umaakyat ng bundok doon sa pinanggalingan nilang lugar at akala nila ay tulad din yun ng bundok na pinuntahan nila sa baryo. Siguro tinatansya lang din ng mga ito yung inaakala nilang maayos na bahagi ng bundok na pwede nilang pagkuhanan ng kahoy. Pero hindi ibig sabihin ay may kakaiba na sa mga yon. Sinabihan pa nga ng nanay niya si Lolo, nakalimutan na yung pangyayaring yon. Kaso hindi raw talaga makakalimutan ni Lolo. Sir Neb, lumipas yung mga araw. Magkakasama na naman sa bundok sina Lolo Narding at yung magkapatid na Tinoy at Bartolo para mangahoy. Napansin ni Lolo na hindi na raw nagpapatiuna sa paglalakad yung dalawa. At si Bartolo nagtanong pa nga sa kanya kung saan nga ba yung huli nilang pinwestuhan.
Nakalimutan na raw kasi niya. Matalas yung pakiramdam ni Lolo, Sir Neb. Alam niya na ginagawa yun ng dalawa para hindi na ulit siya magtaka. Sinakyan lang niya. Tutal naman daw ay wala namang pinakitang masama sa kanya yung magkapatid. Mabuting kaibigan naman daw sa kanya yung mga yon, kaya pinakikisamahan na lang din niya ng mabuti. Nauna na si Lolo sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa pupuntahan nila. Tulad ng dati, nagkwentuhan daw sila tungkol sa mga bagay-bagay. Nung mapagawi yung usapan nila sa mga babae, tinanong ni Tinoy si Lolo kung gusto raw ba niya na magparami ng lahi. Nagulat si Lolo sa tanong niya. Siyempre naman daw, pero depende kung gusto rin ng mapapangasawa niya. Tapos binalik ni Lolo yung tanong kay Tinoy. Ang sagot naman daw ni Tinoy ay oo. Naniniwala raw siya na yun ang misyon nila sa mundo, ang magparami ng lahi. Tapos nagbiro si Lolo na kung yun talaga ang gustong mangyari ni Tinoy, ay kailangan daw muna niyang magpayaman. Dahil kung mahirap ka, wala kang ipang tutustos sa maraming anak. Sa gitna ng pag-uusap nila ay may napansin si Lolo kay Tinoy sa mga mata niya. Sir Neb, si Lolo Narding kasi kapag nakikipag-usap ay tumitingin talaga siya sa mata. Napakurap daw siya dahil biglang nag-iba yung mata ni Tinoy. Nung una hindi pa raw niya pinansin. Ang nasa isip niya ay baka namalikmata lang siya. Tinuon muna niya uli yung tingin niya sa mga kinukuha nilang kahoy. Pero nung tumingin na ulit siya kay Tinoy ay napatitig na raw talaga siya. Pinakatitigan niyang mabuti habang kinakausap niya si Tinoy. Noon niya na siguro na tama yung nakita niya kanina. Sir Neb, kulay dilaw ang mga mata ni Tinoy. Parang mata ng ahas o bayawak. Hindi nakatiis si Lolo. Sinabi niya kay Tinoy yung nakita niya. Tinanong niya kung bakit ganoon yung mga mata niya. Si Tinoy, Sir Neb, parang namutla raw. Yung tipong meron kang nasabi na kinagulat niya, kaya bigla na lang daw siyang nagtatakbo palayo. Hahabulin daw sana ni Lolo, pero hinarang naman siya ni Bartolo. Sabi sa kanya, siya na raw yung bahala sa kapatid niya. Naiwan si Lolo na naguguluhan. Hindi niya alam kung tama ba yung sinabi pa niya yung nakita niya o dapat ay nanahimik na lang siya. Mukha kasing natakot si Tinoy. Pero mas nangibabaw sa isip niya na baka may nililihim ang mga ito. Meron siyang ganoong kutob. Habang pababa ng bundok si Lolo Narding ay palinga-linga siya. Hindi raw niya maintindihan yung kabang nararamdaman niya sa pangalawang pagkakataon na yon na nahiwagaan siya sa magkapatid. Para bang hindi talaga tumakbo pa uwi yung mga yon. Parang nasa paligid lang niya, nagtatago at nakasubaybay ng tingin kay Lolo. Dahil sa isiping yon ay nagmadali na sa paglalakad si Lolo pa uwi. Pagdating sa bahay nila ay nagdadalawang isip din siya kung sasabihin ba niya sa nanay at tatay niya ang nangyari sa bundok o itatago na lang niya. Kasi baka raw hindi siya paniwalaan. Malapit din kasi ang mga ito sa pamilya ng magkapatid. Kinabukasan nakita ni Lolo yung magkapatid na magkasamang naglalakad. Hindi niya alam kung saan pupunta ang mga yon. Dahil kasalubong niya sa daan, kaya siya na rin ang unang bumati. Binanggit niya ulit yung tungkol sa nangyari kahapon. Tinanong niya si Tinoy kung galit ba sa kanya. Umiling lang daw si Tinoy. Sabi ni Bartolo baka namalikmata lang daw si Lolo. Kahit tignan pa daw uli ni Lolo yung mga mata ni Tinoy ay normal naman daw at hindi gaya ng sinabi niyang naninilaw na parang mata ng ahas. Napatango na lang si Lolo. Humingi siya ng paumanhin kay Tinoy kung natakot man daw niya ito kahapon. Isang umaga, nagpapasama yung nanay ni Lolo sa kanya sa palengke sa bayan. Doon daw talaga ito namimili. Paglabas nila ng bahay, naisip ni Lolo na magandang pagkakataon yon para masabi sa nanay niya ang tungkol sa kakaibang mata ni Tinoy. Bahala na raw kung paniwalaan man siya nito o hindi. Hindi kasi mapakali si Lolo nang wala siyang napapagsabihan sa nakita niya. Ginugulo raw kasi noon ang isip niya. Yung nanay niya panay pa yung kwento tungkol sa kabutihan ng mag-asawang Adolino at Teresa.
Kaya hindi alam ni Lolo kung paano niya isisingit ang tungkol sa mga mata ni Tinoy. Hanggang sa makaisip siya ng paraan. Tinanong niya yung nanay niya kung naniniwala ba ito sa mga hindi normal na bagay. Umuo yung nanay niya at siya naman ang tinanong kung bakit. Doon na sana sasabihin ni Lolo na may nakita kasi siyang hindi normal kay Tinoy. Kaso biglang kumaway yung nanay niya. Paano nakita pala nito si Teresa? Makakasalubong nila. Kaya hindi na natuloy ni Lolo Narding yung sasabihin niya sa nanay niya. Nagkwentuhan na yung nanay niya at yung babae at sumabay pa talaga sa kanila papuntang bayan nang malaman na mamamalengke sila. Gusto rin daw kasi nito na mamalengke. Napansin naman ni Lolo na mula nang mangyari yung pagkakita niya sa kakaibang mata ni Tinoy sa bundok, parang naging ilag na sa kanya yung magkapatid. Dati-rati ay magkakasama silang tumatambay sa tindahan o kahit saan nila magustuhang tumambay. Pero hindi na raw niya nakikitang lumalabas yung magkapatid. Kung lumabas man parang iniiwasan siya. Isang beses nga alam niyang magkakasalubong sila pero biglang lumiko yung magkapatid. Minsan naman pinuntahan niya sa bahay kasi nag-aalala siya sa ginagawang pag-iwas ng dalawa sa kanya. Pero nung kumatok siya sa bahay nila, ang nagbukas daw ng pinto ay yung bayaw ng mga ito na si Adolino. Ang tawag daw niya ron Kuya Adolino, tapos kay Teresa naman Ate Teresa. Hindi pa naman daw kasi katandaan ng mga ito. Mas matanda nga yung nanay at tatay niya. Halata naman kasi kahit hindi niya tanungin yung edad. Pero lahat talaga sa baryo ay kasundo ng pamilyang yon na akala mo ay matagal na sila roon. Dinaig pa yung mga matagal na sa baryo. Mga bata, matanda, babae, lalaki, kahit sino, kinakaibigan nila. Kaya hinding-hindi ka magdududa sa pagkatao nila. Ngumiti si Adolino kay Lolo at tinanong siya kung anong kailangan niya. Sabi niya gusto niya raw sanang makipagkwentuhan kina Bartolo at Tinoy. Saglit na tumingin si Adolino sa loob ng bahay. Tapos pagbaling niya kay Lolo, sinabi niya na abala yung magkapatid sa gawaing bahay. Kaya sa ibang araw na lang daw makikipagkwentuhan ng mga ito kay Lolo. Nalungkot si Lolo na umalis at umuwi. Naisip niya na mukhang tama ang hinala niyang iniiwasan siya ng mga ito. Pag uwi sa kanila ay nadatnan niya yung nanay niya na naglilinis ng bahay. Naupo si Lolo at dala yung pag-aalala ay bigla na niyang nasabi sa nanay niya ang tungkol kay Tinoy. Sa madilaw nitong mata na parang sa ahas. Natigilan yung nanay niya. Parang nag-isip daw. Pero pagtingin sa kanya ay siya pa yung pinagalitan. Sabi bakit daw kung ano-ano ang iniimbento niya. Napakabait daw ng pamilya na yon. Tapos pagdududahan niya ng ganun. Ano raw ba yung akala niya? Maligno o engkanto yung mga yon? O kaya ahas na nagbabalat kayong tao? Sa comics lang daw ang ganoong istorya. Comics kasi yung uso nun, Sir Neb. Pinagsabihan pa siyang mabuti ng nanay niya na itikom ang bibig at wag na wag magkukwento ng ganoon kahit kanino. Baka mamaya raw ay makarating kina Ate Teresa niya. Baka magdamdam pa yung mga ito o kaya magalit. Hindi na lang kumibo si Lolo. Kapag ganoon ang tono ng nanay niya, alam niyang malabo na niya itong mapapaniwala. Isang hapon, inutusan si Lolo ng tatay niya na manghiram ng martilyo sa tiyuhin niya dahil merong kukumpunahin sa bahay nila. Kailangan ni Lolo na maglakad ng medyo malayo bago marating yung bahay ng tiyuhin niya. Masukal yung daan, Sir Neb, papunta roon. Tapos matataas yung talahib. Hindi naman nag-aalala yung tatay niya dahil yung mga panahon na yon ay madalang yung krimen na gawa ng tao at hindi rin naniniwala yung tatay niya sa mga aswang o kung ano pa mang kakaibang nilalang. Kahit naman si Lolo, panatag siya na ligtas siyang makakauwi. Matapang din kasi talaga si Lolo Narding, Sir Neb. Matapos niyang makuha yung kailangan niya sa tiyuhin niya, ay nagpaalam na rin siya agad. Pasipol-sipol pa si Lolo habang naglalakad pa uwi. Sumuot siya sa mga talahiban dahil shortcut daw yun para mabilis siyang makarating sa talagang dadaanan niya. Nung bigla siyang matigilan
Para kasing may sumisitsit sa kanya. Napalingon si Lolo sa pinanggalingan. Wala naman siyang nakitang tao. Luminga siya. Wala rin siyang nakita sa paligid. Pinagpatuloy ulit niya yung paglalakad ng sumisipol. Nung muli siyang matigilan, papano ay isang ahas ang nakita niya sa daraanan niya. Makitid pa naman yung daan na yon. Sa kaliwa at sa kanan ay talahib. Hindi makagalaw si Lolo. Nagdadalawang isip siya kung hahakbang pasulong o paatras. Pinakiramdaman niya yung ahas habang hawak ng mahigpit yung martilyo. Iniisip niyang gamitin yun panlaban doon sa ahas na yon kung sakali man na bigla siyang tuklawin. Paggalaw nung ahas ay natakot si Lolo Narding. Muntik na siyang mapatakbo. Buti na lang at isang matandang lalaki ang dumating. Hindi raw niya napansin kung saan yun nanggaling. Basta agad nitong napaalis yung ahas na kinatatakutan niya. Wala naman daw siyang nakitang ginawa ng lalaki sa ahas para umalis agad ito na parang ang natakot. Tinanong siya nito kung okay lang siya. Mabilis naman na tumango si Lolo at nagpasalamat. Sabi ng lalaki, hindi ordinaryo ang ahas na yon. Mabuti na lang at sakto lang daw yung dating niya para mailigtas si Lolo. Napalunok naman si Lolo Narding. Tinanong niya yung lalaki kung paano nito nalaman na hindi ordinaryo yon. Alam daw niya dahil isa siyang antingero. Alam niya kung normal o hindi normal ang isang tao o hayop, maging yung paligid. Ramdam niya kung may kakaiba. Nagpakilala yung lalaki kay Lolo sa pangalang Caramon. Nagpakilala rin si Lolo Narding. Sinabayan siya ni Caramon sa paglalakad. Kinamusta ng matandang lalaki yung baryo at sumagot naman si Lolo ng ayos lang. Inusisa ni Lolo si Caramon kung bakit noon lang niya yun nakita sa baryo. Sagot naman ng antingero dahil hindi talaga siya napipirme sa bahay. Lagi siyang umaalis para sa isang misyon. Namamanata siya sa iba't ibang kabundukan para hingi ng basbas ng mga anito. Pinutol ni Caramon ang pagpapaliwanag kay Lolo dahil sabi niya baka hindi rin naman daw niya maipaliwanag ng maayos kay Lolo sa mga oras na yon. Kailangan na rin kasi niyang makauwi at makapagpahinga. Pero umaasa siya na muli silang magkikita at saka na lang niya ipapaliwanag kay Lolo yung mga gawain niya bilang isang antingero. Sumang-ayon naman si Lolo. Tinanong niya kung saan banda nakatira si Caramon sa baryo para minsan ay mabisita raw niya. Hindi binigay nung antingero yung lugar niya. Sa halip ay siya ang nagtanong ng lugar ni Lolo at siya na lang daw ang bibisita rito kapag may pagkakataon. Nung maghiwalay na sila ng direksyon ay masayang masaya si Lolo Narding dahil nakakilala siya ng isang antingero. Parang bigla siyang nagkaroon ng interes sa mga anting-anting na posibleng taglay ni Caramon. Kaya sabi niya sa sarili, sana raw ay magkita sila uli. Nagkaroon lang ng konting panghihinayang si Lolo dahil hindi niya pa nasabi kay Caramon yung tungkol sa matang ahas ng kaibigan niyang si Tinoy. Sigurado raw kasi na may alam din ito sa mga ganoong bagay. Alam daw ni Lolo Narding na magkikita pa uli sila ni Caramon dahil maliit lang yung baryo. Ganun nga yung nangyari, Sir Neb. Nagkasabay sila sa pag-iigib sa puso. Si Caramon pala ay solo na lang na namumuhay, kaya siya rin yung gumagawa ng lahat para sa sarili niya. Tinapik niya si Lolo sa balikat nung magkita sila. Silang dalawa lang noon sa pusong igiban sa baryo, kaya nakakita ng pagkakataon si Lolo na banggitin kay Caramon ang tungkol kay Tinoy. Natigilan si Caramon, Sir Neb. Mukhang tama raw ang hinala niya. Sinabi niya kay Lolo na may nakasalubong siyang isang pamilya, isang babae at isang lalaki. Hindi niya alam kung anak yung dalawang binatilyong lalaki na kasama nila. Nakita niyang pumasok sila sa isang bahay. Kinutuban daw siya ng masama. Pakiramdam niya ay hindi sila normal na mga tao. Sinabi naman ni Lolo kay Caramon na yung dalawang lalaki ay kapatid ng babae, sina Tinoy at Bartolo.
at yung mag-asawa naman ay nagngangalang Teresa at Adolino. Hinawakan ni Caramon si Lolo sa magkabilang balikat. Tinanong siya kung meron na raw ba siyang ibang pinagsabihan ng nakita niya. Sinabi naman ni Lolo ang totoo. Aniya yung nanay lang niya, pero hindi naman siya nito pinaniwalaan. Sabi ni Caramon, mabuti raw yon. Dahil kung naniwala ang nanay niya at naipagkalat na ito sa iba, tiyak daw na malalagay sa panganib ang buhay ni Lolo. Hindi lang siya, kundi maging ang pamilya niya. Sa ngayon nga raw ay alam ni Caramon na may panganib na aali-aligid kay Lolo. Tulad nung hindi ordinaryong ahas na humarang kay Lolo sa daan. Posibleng isa yun sa 4 na miyembro ng pamilyang yon. Dahil alam na ng mga ito na may kakaiba rin kay Lolo na posibleng magpahamak sa pamilya nila. Nanlaki yung mga mata ni Lolo Narding dahil sa narinig niya. Natanong niya kung nagiging ahas ba yung pamilya. Sinenyasan siya ni Caramon na huwag ilakas ang boses dahil baka may makarinig sa pinag-uusapan nila. Noon niya sinabi kay Lolo kung saan siya pupuntahan para doon na lang nila ipagpatuloy ang pag-uusap. Kung nakita raw kasi ni Lolo ang kakaiba sa mga mata ng isa sa magkapatid, ibig sabihin ay may kakayahan din si Lolo. Dahil ang ganoon ay hindi magagawang makita ng isang normal na tao. Matapos sabihin yon ay binuhat na ng antingero yung 2 balde niya habang si Lolo Narding ay nakasunod ng tanaw sa kanya. Hindi makapaniwala si Lolo sa sinabi ni Caramon na meron din siyang kakayahan. Pero posible namang tama ito dahil papaano nga ba niya makikita ang ganoong kakaiba kung pangkaraniwan siyang tao? E di sana nakita na ng lahat ng taga-baryo yung matang ahas ni Tinoy. Kaya siguro iniiwasan na siya ng mga yon. Baka natatakot na meron pa siyang ibang matuklasan tungkol sa lihim ng pamilya nila. Sinunod ni Lolo Narding yung bilin ng antingero na wag muna niyang sasabihin kahit kanino yung nakita niya. Kailangan daw muna nilang matiyak na tama ang hinala nila. Marami pang katanungan si Lolo Cerneb sa isip niya na alam niyang masasagot ng antingero. Kaya naghanap agad siya ng tiyempo na mapuntahan ito sa bahay. Hindi naman siya nahirapang hanapin yung bahay ni Caramon kahit pa nasa bandang dulo ito ng baryo. Mga 2 katok lang ay pinagbuksan na raw agad siya ng pinto. Luminga sa paligid na parang tinitignan kung may nakasunod sa kanya bago siya nito pinapasok. Sir Neb, sabi ni Caramon, nagtitiwala siya kay Lolo kahit 15 anyos pa lang ito. Ramdam daw kasi niya yung kakaibang enerhiyang dumadaloy din sa dugo ni Lolo. Ang pagkakita nito sa matang ahas ng kaibigan ay isang patunay na may kakayahan nga rin si Lolo. Kaya sasabihin niya rito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa posibleng katauhan ng pamilyang pinag-uusapan nila. Pansin ni Lolo Narding na walang masyadong gamit yung antingero, kundi ilang gamit lang sa kusina. Higa ang papag na nasasapinan ng banig at isang malaking baul sa ilalim ng papag niya. Sabi ni Caramon, ang laman ng baul ay mga agimat mula sa iba't ibang lugar na nilakbay niya. Iba't iba rin daw ang gamit ng mga anting-anting na yon, na halos lahat ay may kaakibat ding panganib kapag nagkamali ng paggamit. Kaya hindi yun basta-basta. Delikado rin para sa mga hindi tunay na antingero. Hangang-hanga naman si Lolo. Gusto nga sana niyang makita yung mga yon at malaman yung gamit ng bawat isa. Kaso tsaka na raw, sabi ni Caramon. May mas mahalaga silang dapat pag-usapan, yung tungkol sa mahiwagang pamilya. Magkaharap silang naupo habang pinag-uusapan ang tungkol sa hindi normal na pamilya sa baryo. Ayon daw kay Caramon, kung pagsasamahin ang hinala niya at ang nakita ni Lolo Narding sa mga mata ng isa sa magkapatid, ay tumutugma ito sa mga nilalang na kung tawagin ay taong ahas. Isang uri sila ng mga engkanto sa gubat. May kakayahan silang magpalit ng anyo
para makihalubilo sa mga tao. Ang misyon nila ay para magparami kasi kumukunti na sila. Isa raw ang lahi na yon ng engkanto na pinakakakaunti na, pero isa rin sila sa pinakamatagal nang nabubuhay. Maliban sa pagbabalat kayo, isa rin daw sa nakakatakot na kakayahan ng mga engkantong yon ay nagagawa nilang kontrolin ang mga ahas, lalo na yung mga makamandag. Habang patuloy daw si Caramon sa pagpapaliwanag tungkol sa mga taong ahas, ay napapatulala na lang si Lolo. Meron daw pala kasing ganoon. Kinikilabutan siya. Dagdag pa ni Caramon, mapanganib sila at malakas din ang pakiramdam. Kaya dapat daw ay doblehin ni Lolo ang pag-iingat. Mas makakabuti kung iiwasan ng pamilyang yon. Pero sikapin ni Lolo na hindi mahalata na meron na siyang nalaman tungkol sa mga ito. Hanggat maaari ay tratuhin pa rin ni Lolo ang mga ito kung paano niya unang tinrato nung makilala niya sila. Gagawa raw ng paraan si Caramon para mapalayas ang pamilyang yon sa baryo dahil hindi titira ang mga yon doon ng basta-basta lang. Tiyak daw na may pinaplano sila at ang isang nakikita niyang dahilan ay ang misyon ng mga ito na magparami ng lahi. Kung totoo ang hinala niya, nanganganib din yung mga kababaihan sa baryo. Tinanong ni Lolo Narding si Caramon kung ano yung naisip niyang solusyon. Sabi nung antingero, kailangan niyang pag-isipan munang mabuti. Kapag pumalpak siya ng pagtataboy sa mga yun, ay sigurado na yung kamatayan niya. Kaya hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Naisip ni Lolo na kaya pala parang kabisadong-kabisado na nung magkapatid yung bundok ay dahil may sa engkanto pala ang mga yon. Umuwi na si Lolo, Sir Neb. Pinabaunan siya ni Caramon ng isang kwintas na may palawit na triangulo. Anting-anting daw ito na pansamantalang magpoprotekta sa kanya laban sa masasamang elemento, kabilang na yung mga engkantong gaya ng taong ahas. Ayon kay Caramon, ang bisa noon ay tatagal lang ng 3 buwan. Tapos ay kailangan ulit niya itong dalhin sa bundok na pinagkunan niya rito. At doon ay mamamanata ulit siya para sa muling bisa ng anting-anting na pinagkaloob sa kanya ng mga anito sa gubat. Kung ganoon, kailangan sa loob ng 3 buwan ay magawa ng palayasin ni Caramon ang pamilyang kinatatakutan nila para tuluyan ng maging ligtas ang baryo at lalo na si Lolo Narding. Natsak na mainit ngayon sa mga mata ng engkanto dahil sa pagkakatuklas nito sa mga mata ni Tinoy. Binili na ni Caramon si Lolo na huwag iwawala yung kwintas na yon at huwag ring ibubuyang-yang sa mga kalaban. Suot ni Lolo Narding yung anting-anting na pinahiram ni Caramon. Si Caramon ay lagi talagang may suot na anting-anting kahit saan siya magpunta. Hindi sigurado si Lolo kung may bisa talaga yon. Nagbabaka sakali lang din siya para kahit papano ay may proteksyon siya sa plano nila ni Caramon. Ang ginawa nila, nang huli sila ng mga daga sa bukid. Hating gabi yon. Nahirapan nga raw si Lolo na tumakas sa bahay nila kasi dapat sa ganoong oras ay natutulog na sila. Mga 11:00 daw yon. Nagawa naman niyang makatakas. Sa bintana siya dumaan. Inaabangan na siya ni Caramon at nung makita na siya ay sabay na silang nagtungo sa bukid para manghuli ng mga daga. Medyo nahirapan silang makahuli, lalo na si Lolo na hindi sanay manghuli ng daga. Pero nagawa pa rin nila. Nilagay nila lahat sa sako. Binitbit nila yon hanggang sa harapan ng bahay ng mga taong ahas. Nagtago muna sila saglit sa likod ng puno sa tabing bahay at nakiramdam. Sobrang tahimik naman ang paligid. Wala rin ni konting kaluskos silang narinig mula sa loob ng bahay ng pamilya. Luminga muna sila at saka sinenyasan ni Caramon si Lolo na gawin na nila. Tumango si Lolo tapos ay maingat na humakbang papalapit sa bahay. Kasunod si Caramon na siyang may bitbit ng sako ng mga daga. Nung nasa harapan na sila ay tsaka nila yun pinakawalan. Agad ulit silang nagtago. Doon sa likod ng malaking drum sila pumwesto.
Tinanong ni Lolo kung hindi ba sila aalis kasi baka mahuli pa sila roon. Sabi ni Caramon, kailangan daw nilang maghintay pa ng konting sandali. Kung aalis na sila, paano nila makikita ang kukumpirma sa hinala nila? Tama nga naman si Caramon. Kaya nga nila yun ginawa para mapatunayan ang masamang kutob nila sa pamilya. Sa mga sandali raw na yun, Sir Neb, ay nervyos na si Lolo. Malakas daw kasi yung pakiramdam ng mga taong ahas. Posible rin na maramdaman sila nito sa pinagtataguan nila. Pero sabi naman ni Caramon, huwag mag-alala si Lolo dahil protektado sila ng anting-anting. Hindi sila maaamoy doon ng mga taong ahas dahil magiging kaamoy lang sila ng simoy ng hangin sa ilong ng mga ito. Nagtiwala na lang din si Lolo kay Caramon. Tama nga yung iniisip ng antingero na mararamdaman ng pamilya yung mga dagang pinakawalan nila sa paligid ng bahay. Dahil makalipas lang yung ilang minuto ay isa-isa nang naglabasa ng mga ito. Luminga-linga sa paligid tapos umamoy-amoy na parang aso. Si Lolo naman, Sir Neb, ay hindi halos humihinga sa pinagtataguan nila ni Caramon. Maya-maya pa ay nakita nila mismo si Teresa na dinampot yung dagang dumaan sa paanan niya at walang pag-aalinlangang sinubo niya yun na parabang masarap na pagkain. Napapikit at napahinga ng malalim si Caramon. Sinasabi na nga ba niya? Ngayon ay meron na silang matibay na ebidensya sa hinala nila. Ganon din ang ginawa ng iba pang miyembro ng pamilya. Takot na takot daw si Lolo habang pinapanood nila yung pagngasab ng mga yun sa mga dagang bukid. Sabi ni Caramon, yun ang isa sa paboritong pagkain ng mga taong ahas. Matapos ang pangyayaring yon, ay hindi na muna nagkita sina Lolo at yung antingero. Sabi raw ni Caramon ay gagawa siya ng paraan na mapaalis sa baryo ang pamilyang yon. Habang gumagawa ng paraan yung antingero, si Lolo naman ay parang ayaw na raw niyang lumabas ng bahay. Natatakot na siya na makihalubilo sa pamilya. Hindi niya alam kung makakaya niyang magkunwari na okay lang ang lahat matapos niyang makita yung nangyari nung gabi. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi nagtatagumpay si Caramon sa pagpapalayas sa mga ito sa lugar nila. Habang si Lolo Narding ay binabalot ng takot, sina Tinoy at Bartolo naman ay naging abala sa panliligaw. Yun daw ang nabalitaan ni Lolo na pinagkakaabalahan ng mga ito. Naglalampaso siya ng sahig nila nun nang dumating yung nanay niya galing sa pamimili. Masaya niyang binalita na nililigawan pala ni Tinoy yung kaibigan daw ni Lolo na si Maria. Kinabahan si Lolo, Sir Neb. Ayaw niyang mapahamak si Maria pero hindi niya alam kung paano ito bibigyan ng babala. Isa sa mga bilin ni Caramon sa kanya na maghintay lang muna at huwag gagawa ng kahit anong aksyon laban sa mga taong ahas hanggat hindi niya sinasabi. Kung hindi naman niya sasabihin kay Maria, siguradong mapapahamak yun. Nung araw din na yun ay pinuntahan ni Lolo Narding si Maria. Gusto niyang malaman kung may gusto rin ba ito kay Tinoy para mabigyan niya ng babala. Kaso pagdating niya sa bahay nila Maria ay nandoon si Tinoy, nakikipagkwentuhan sa dalaga. Hindi naman napansin ng mga ito ang pagdating ni Lolo, kaya dali-dali na rin siyang umalis. Sa nakita niya sa mukha ni Maria ay mukhang nagkakagusto na rin nga ito kay Tinoy. Napapailing na lang si Lolo. Tapos nalaman din niya na hindi lang pala si Tinoy ang nanliligaw, kundi pati si Bartolo. Nadaanan niya ito na may kausap ding dalaga sa isa pang bahay. Naisip ni Lolo na ito na yata yung paraan ng mga taong ahas para makapagparami ng lahi. Baka manliligaw sila at mag-aanak sa maraming babae. Pag nagkataon, kawawa yung mga babaeng taga-baryo. At kawawa rin sila. Parang lumalabas na masasakop ng mga taong ahas na yon ang lugar nila. Dahil doon ay nagpasya si Lolo Narding na puntahan yung antingero kahit hindi pa siya pinapapunta nito sa bahay.
Gusto niyang sabihin ang tungkol sa ginagawang panliligaw ng magkapatid sa mga babae sa baryo. Ilang beses siyang kumatok sa bahay ni Caramon pero wala siyang nakuhang tugon. Mukhang wala sa bahay si Caramon. Nag-alala tuloy si Lolo na baka umalis na naman yun. Baka hindi niya tuparin yung sinabi niya na gagawa siya ng paraan para mapaalis yung mga taong ahas. Bigong umuwi na lang si Lolo. Pero habang naglalakad daw si Lolo pa uwi, hindi raw niya alam, Sir Neb, kung bakit kinukutuban siya ng masama. Parang may kung anong puwersa na nagsasabi sa kanya na balikan ang bahay ni Caramon. Kaya pumihit siya pabalik. Kumatok ulit siya. Ilang ulit na tinawag si Caramon. Pero tulad kanina ay wala pa rin siyang nakuhang sagot. Pero napansin niya na may konting awang yung pinto. Hindi pala yun nakasara. Kinakabahan man ay tuluyang binuksan ni Lolo yung pinto ng bahay ni Caramon. Pagbukas ni Lolo ng bahay ay naamoy daw niya agad yung mabahong amoy. Napatakip siya ng ilong. Palibhasa ay maliit lang naman yung kubo, kaya nakita niya agad yung walang buhay na katawan ni Caramon. Tad-tad ng kagat ng ahas. Alam ni Lolo Narding dahil minsan na siyang nakakita ng kagat ng ahas. Para rin siyang natuklaw ng ahas sa mga sandaling yon. Hindi siya makagalaw. Natulala siya habang sabay na nanlalaki yung mga mata at ulo. Hindi niya maisip kung paano yun nangyari. Nagunahan yung mga paa ni Lolo Narding sa paglabas ng bahay ng antingero. Hindi siya makahingi ng tulong dahil hindi niya makuhang sumigaw. Nangingilabot talaga siya. Malayo sa kapitbahay ang kubo, kaya kinailangan pa niyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na kapitbahay. Kinatok niya ng kinatok ang bahay ni Mang Nestor na siyang pinakamalapit. Nung magbukas ito ng pinto, ay halos magkandabulol si Lolo sa pagsasabi sa nakita niya. Hindi naman agad naintindihan ni Mang Nestor. Sinabihan siya nito na huminga muna, tapos ay pinainom siya ng tubig. Sobrang hingal kasi ni Lolo. Nagsama yung takot niya at bilis ng pagtakbo, kaya halos hindi siya makahinga at makapagsalita. Nung makainom na siya ng tubig, ay tsaka niya ulit sinabi yung nakita niya. Yung walang buhay na katawan ni Caramon na tadtad ng kagat ng ahas. Mukhang ilang araw na itong namatay dahil nangangamoy na. Hindi sigurado ni Lolo kung tama siya, basta ganoon ang naisip niya. Pinuntahan nila yon ni Mang Nestor at nakumpirma nga nito ang sinasabi ni Lolo. Yung mga kababaryo nila ay mga natakot din sa sinapit ni Caramon. Buo sa isip nila na ahas nga ang may gawa. Pero sa isip naman ni Lolo Narding ay yung pamilya ng mga taong ahas ang salarin. Kung yung antingero na may kakayahang higit sa kanya ay nagawang patayin ng mga ito, paano pa raw kaya siya? Kaya yung dati ng takot ni Lolo ay nadagdagan pa ngayong nawala na yung nag-iisa niyang kakampi sa laban na yon. Wala nang kamag-anak si Caramon sa baryo. Hindi nila alam kung saan hahagilapin yung mga dating kamag-anak nito roon na matagal nang lumipat ng lugar. Kaya sila na ring magkakapitbahay ang nagtulong-tulong para mailibing yung antingero. Sina Teresa at Adolino pa raw yung nanguna sa pag-aasikaso ng libing ni Caramon. Kaya nakapuntos na naman sila sa magandang imahe nila sa mga taga-baryo. Nung araw ng libing ng antingero, narinig ni Lolo ang pag-uusap ng dalawang matandang babae sa likuran niya na posible raw na hindi pangkaraniwang ahas ang dumali kay Caramon, kundi mga kalaban nitong masasamang elemento na nagbalat kayong ahas lang, at yun na lang ang pilit na pinaniwala sa mga tao. Yun din mismo ang iniisip ni Lolo. Ang kaibahan lang, ang usapan ng matatanda ay hinala lang. Siya ay meron na talagang pinagbibintangan. Hindi raw alam ni Lolo kung ano ang susunod na mangyayari. Baka siya na ang isunod ng mga taong ahas na yon. Posibleng nalaman ng mga ito ang ginawa nila ni Caramon. Baka nung gabing nagpakawala sila ng mga daga sa harapan ng bahay nila
ay nakita rin sila nung paalis na sila. O posible rin na sa ginagawang paraan ng antingero ay natuklasan siya ng mga ito kaya nagkaroon sila ng engkwentro sa bahay mismo ni Caramon. Yun ang naglalaro sa isip ni Lolo. Kinapa niya sa leeg yung kwintas na pinahiram sa kanya ni Caramon. Ngayong wala na ito, hindi na niya maisusuli at hindi na ulit yun magkakaroon ng bisa pagkalipas ng 3 buwan dahil hindi na makakabalik sa bundok yung antingero. Yung mga agimat naman niya sa baul ay bigla na lang din daw nawala. Hindi masabi ni Lolo kung yung mga kapitbahay ba ang kumuha o yung pumatay kay Caramon. Sir Neb, pinag-isipang mabuti ni Lolo Narding ang susunod niyang hakbang. Naisip niya na kung magtatago siya sa bahay nila ay mahahalata talaga ng mga taong ahas na may alam siya at natatakot siya. Kahit kabado ay nagdesisyon si Lolo Narding na makihalubilo ulit sa pamilya habang iniisip pa niya kung ano ang dapat niyang gawin para mapaalis ang mga yon. Nang bigla raw siyang may maalala sa naging usapan nila noon ni Caramon na ang mga ahas daw ay takot sa pusa. Pero saan naman siya kukuha ng mga pusa at paano niya yun gagamitin laban sa kanila? Bahala na, basta makikisalamuha muna siya sa pamilyang yon para hindi siya paghinalaan ng mga ito. Alam niyang dati nang may hinala sa kanya dahil sa pagkakita niya sa mata ni Tinoy. Pero sisikapin niya na mabura ang hinala na yon habang hindi pa niya nagagawa yung dapat niyang gawin. Sakto namang paglabas ng bahay ni Lolo ay padaan yung magkapatid na Tinoy at Bartolo. Siya na yung naunang bumati sa mga ito. Tinanong niya kung saan pupunta. Nagtinginan muna yung magkapatid bago siya sinagot ni Bartolo. Diyan lang daw. Sabi ni Lolo sama raw siya. Matagal na kasi silang hindi nakakapagkwentuhan dahil balita niya ay abala ang mga ito sa panliligaw. Pinilit ni Lolo na hindi mahalata ng dalawa yung pagkailang niya. Tumatawa siya at tinatapik pa sa balikat yung mga yon para lang mapalagay ulit sila. Sabay-sabay na silang naglalakad na 3. Sinama na nila si Lolo sa pupuntahan daw nila. Nung may makasalubong silang babae. Hindi kagandahan, Sir Neb. Hindi naman daw sa panlalait pero wala talagang itsura yung babae sa paningin ni Lolo. Galit na galit yung babae. Si Tinoy ang nilapitan, sabay sampal. Nabigla silang 3 sa ginawa ng babae. Sabi niya manluloko raw si Tinoy kasi nililigawan siya samantalang nobya na pala niya si Maria. Tinanggi naman ni Tinoy yung akusasyon sa kanya. Hindi raw yun totoo. Kaso nandoon din pala si Maria sa di kalayuan at narinig yung sinabi ni Tinoy. Nagalit din yun sa kanya kaya sinugod din si Tinoy at pinagbabayo sa dibdib. Yung isang babae naman ay biglang sinabunutan si Maria. Ayon at nagkagulo na yung 2 babae. Siyempre inawat ni Lolo. Si Lolo nga lang daw yung umawat. Si Bartolo ay nakatayo lang at nakatingin. Pati si Tinoy. Parang nasisihan pa raw yung 2 sa nangyayaring gulo ng mga babae sa harapan nila. Si Lolo yung naghatid kay Maria pauwi kasi iyak siya ng iyak at kaibigan naman niya yon. Kaya hinayaan siya nung magkapatid. Pagdating sa bahay nila Maria, kinausap siya ni Lolo ng palihim. Sinabihan niya yung dalaga na iwasan yung magkapatid. Hindi naman niya masabi kay Maria yung totoong dahilan. Iba na lang yung sinabi niya, yung pagiging babaero na lang ng mga ito. Hindi alam ni Lolo kung nakumbinsi niya si Maria at gano'n na lang yung gulat niya nung makita sina Tinoy at Bartolo sa labas ng bahay. Sinundan pala sila at mukhang hinihintay siya ng mga ito. Tinanong niya yung 2 kung bakit nagpunta pa ron. Sinabi niya sa mga ito na hayaan na lang muna si Maria. Pero hindi pala si Maria ang pakay nila, kundi siya mismo. Inaaya siya na mangahoy tulad ng dati. Sir Neb, kinukutuban ng masama si Lolo pero pumayag pa rin siya. Habang papunta sila sa kakahuyan ay panay yung dasal ni Lolo sa isip niya na sana naman ay walang balak na masama sa kanya yung magkapatid. Iba kasi yung pakiramdam niya, hindi maganda.
lalo na at nawalan ng imik yung dalawa. Kahit magkwento si Lolo ay tangulang ang tinutugon nila. Naging kakaiba na raw yung kilos. Pero sinikap ni Lolo na maging normal pa rin ang kilos niya sa harap ng dalawa. Nung pumasok na sila sa pangangahuyan nila, ay hindi na nakatiis si Lolo. Huminto siya sa paglalakad. Nagsabi siya sa magkapatid na biglang sumakit yung tiyan niya. Para siyang madudumi na hindi maintindihan. Umarte pa si Lolo Narding na namimilipit, hawak yung tiyan para maging kapani-paniwala sa dalawa. Wala namang naging reaksyon yung magkapatid. Parang mga robot daw na walang pakialam. Ni hindi tinanong kung bakit sumakit yung tiyan niya o nagpakita man lang ng pag-aalala. Kaya tumalikod na si Lolo. Nung medyo nakalayo na siya, ay tsaka niya binirahan ng takbo. Palingon-lingon pa siya. Baka kasi sinusundan siya ng mga yon. Nakauwi naman si Lolo ng ligtas sa bahay nila. Nung gabi pa na yon, ay hindi raw talaga nakatulog si Lolo Narding. Kakaisip sa mga taong ahas. Naalala niya kapag sinasamahan niya yung nanay niya sa palengke, ay may mga nakikita siyang mga pusa. Pagala-gala lang doon sa mga sulok-sulok ng palengke. Napabalikwas ng bangon si Lolo. Bigla niyang naisip kung ano ang dapat niyang gawin. Kinabukasan, voluntaryo niyang sinabi sa nanay niya na sasamahan niya siya sa palengke kasi wala naman siyang ginagawa. Nagtaka yung nanay niya. Alam kasi niya na hindi niya gusto yung pagsama sa palengke. Napipilitan lang kung minsan. Sinabi na lang niya na gusto lang niyang maglakad dahil parang nananakit na yung mga tuhod niya. Sabi pa ng nanay niya, patitignan daw yung tuhod niya. Pero syempre tumanggi si Lolo. Hindi naman daw ganun kasakit. Hindi na rin siya pinilit ng nanay niya kasi kapos din daw sila sa pera para magpatingin pa. Nung nasa palengke na sila, lumikot yung mga mata ni Lolo. Natuwa siya kasi may mga pusa nga silang nakita sa paligid. Mukha namang walang nagmamay-ari sa mga yon. Ang problema ay kung paano niya ito madadala lahat sa baryo. Habang abala yung nanay niya sa pagbili ng isda, siya naman ay nilapitan yung isang pusa. Hinimas-himas niya yon at nung umamo sa kanya ay sinubukan niyang kargahin. Sa isip ni Lolo, napakadali lang palang paamuin ng pusa. Hindi dapat malaman ng nanay niya yung pagkuha sa mga yon, kaya babalikan na lang niya. Kaya rin naman niyang lakaring mag-isa yung patungong palengke. Sir Neb, gano'n na nga yung ginawa ni Lolo Narding. Alam niya na sobrang delikado nun para sa kanya. Pero yun na lang ang naisip niyang paraan. Mag-isa lang siya sa planong yon. Hindi niya kasi alam kung paano ipapaliwanag sa mga tao ang nalalaman niya tungkol sa pamilya ng mga taong ahas. Naengkanto talaga ang mga yon. Kung ang nanay nga niya ay hindi pinaniwalaan ang sinabi niya dati, ibang tao pa kaya na lahat ay maganda ang tingin sa pamilya. Nagdala ng bag si Lolo, hindi sako para hindi raw halata. 2 pusa lang yung kaya niyang itago doon, kaya dala-dalawa lang ang plano niyang bitbitin kada punta niya sa palengke. Minsan may nadadaanan din siya sa kalye. Pinupulot na niya. Kahit nga raw kuting pa ay sinasama na rin niya. Hanggang isang beses na meron ulit siyang pakakawalang pusa sa lugar nila malapit sa bahay ng pamilya. Nagulat siya nung biglang may magsalita sa likuran niya. Grabe raw yung kabog ng dibdib ni Lolo. Akala kasi niya ay nahuli na siya ng mga taong ahas. Pero paglingon niya ay si Mang Nestor pala. Tinanong siya kung anong ginagawa niya. Ba't siya nagpapakawala ng mga pusa? Tinanong din siya kung saan galing ang mga yon. Hindi agad nakasagot si Lolo. Pero alam niyang mabait naman si Mang Nestor, kaya napilitan siyang ipagtapat dito ang nalalaman niya. Sabi ni Mang Nestor, nabanggit na raw sa kanya yon ni Caramon. Ang totoo ay iniisa-isa silang puntahan ni Caramon. Silang mga kalapitbahay niya. Nagbigay daw ito ng babala tungkol sa mga taong ahas na nakapasok sa baryo. Nagulat si Lolo sa sinabi ni Mang Nestor. Kasi si Caramon pa mismo yung mahigpit na nagbilin sa kanya na huwag ipapaalam kahit kanino yung tungkol doon. Tapos siya naman pala yung magsasabi sa iba.
Sabi pa ni Mang Nestor, wala naman daw naniwala kay Caramon. Mas naniwala kasi yung mga taga-baryo na mabuting tao yung pamilyang yon. Baka raw kaya pinagbawalan ni Caramon si Lolo na ipagkalat yun ay para maiiwas siya sa kapahamakan, para hindi siya pag-initan ng mga taong ahas. Naisip ni Lolo na may punto si Mang Nestor. Baka nga ganoon ang inisip ng antingero, ang kaligtasan niya. Dahil doon, nadagdagan yung paghanga ni Lolo kay Caramon. Tapos tinanong niya si Mang Nestor kung ito ba naniniwala ito sa sinabi ni Caramon. Saglit na luminga si Mang Nestor bago sinagot yung tanong ni Lolo. Sabi niya, naniniwala naman daw siya dahil sa tanda niyang yon ay marami na rin siyang naranasang kababalaghan na hindi talaga kapanipaniwala kung ikukwento sa iba. Kaso nga lang, bukod sa maganda ang tingin ng mga taga-baryo sa pamilyang yon, ay iba rin ang tingin ng mga ito kay Caramon. Para bang may sayad dahil sa pagiging antingero niya, kaya mas pinili na lang din niya na manahimik habang inoobserbahan ang sinasabi nitong pamilya ng mga taong ahas. Natigilan pareho sina Lolo Narding at Mang Nestor nang biglang magbukas ng pinto ang bahay ng pamilya at bumungad doon si Tinoy. Mula roon ay tanaw sila. Tinignan sila ng makahulugan. Mabuti na lang at naglalakad na yung mga pusang pinakawalan ni Lolo sa iba't ibang direksyon, kaya hindi yun nakita ni Tinoy at hindi rin mahahalata na si Lolo ang nagpakawala sa mga yon. Hindi alam ni Lolo kung saan na nagpunta yung mga pusa, basta naniniwala siya na matutunton ng mga ito ang bahay ng mga taong ahas. Kahit hindi maganda ang tingin ni Tinoy ay nginitian pa rin siya ni Lolo at kinawayan. Tumango si Tinoy tapos ay pumasok na ulit ito sa loob ng bahay nila. Si Mang Nestor ay tahimik lang. Bago umalis ay sinabihan niya si Lolo na doblehin ang pag-iingat sa ginagawa niya. Nagpatuloy si Lolo Narding sa palihim na panghuhuli ng mga pusa at pagdadala sa mga ito sa baryo nila. Umabot ng araw sa 30 pusa ang napakawalan ni Lolo sa baryo. Mga 2 linggo rin niyang ginawa yon. Habang yung mga babae sa lugar nila ay nagkakagulo dahil kina Bartolo at Tinoy, si Lolo naman ay abalang-abala sa pagpapakawala ng mga pusa. Medyo nadismaya lang si Lolo dahil mukhang walang nangyayari sa ginagawa niya. Pagdating sa baryo ay nagkakanya-kanya yung mga pusa at hindi na niya alam kung saan na nagpupunta yung iba. Hanggang sa huminto na lang si Lolo. Nawawalan na nga raw siya ng pag-asa nun. Tapos nabalitaan pa niya na pati si Adolino na asawa ni Teresa ay napabalitang may mga babae na rin. Mga kasi hindi lang daw isa. Marami ang nakakita, sabi ng nanay ni Lolo, na kung sino-sinong babae ang sinasamahan ni Adolino. Pero parang okay lang daw kay Teresa. Kahit kalat na nga sa buong baryo ang pangangaliwa ni Adolino, ay deadma lang daw yung babae. Sa isip ni Lolo, papanong hindi magiging okay kay Teresa? Kasama sa misyon nila yon, ang magparami. Kaya kahit sinong babae papatusin ng mga lalaking miyembro ng pamilya nila. Naisip pa ni Lolo, posibleng mismong si Teresa ay nagpapagalaw na sa mga lalaking taga-baryo ng palihim. Dahil kung mabubuntis si Teresa ay karagdagan din yon sa lahi nila. Kinikilabutan daw talaga si Lolo sa isiping yon. Kung hindi naging epektibo yung mga pusa, ano pa kayang solusyon ang pwede niyang gawin? Yun ang paulit-ulit na tanong sa isip ni Lolo. Nabuhayan ng loob si Lolo Narding. Nang isang araw paglabas niya ay nakita niyang nakatayo sa labas si Teresa. Parang natigilan daw. Yung mukhang gulat tapos nakakunot yung noo. Nakatingin sa pusang nakaharang sa daraanan nito. Hindi na hinintay ni Lolo na mapatingin sa kanya si Teresa. Bumalik agad siya sa loob ng bahay at dali-daling sumilip sa bintana. Yung hindi siya makikita. Kitang-kita raw niya, Sir Neb, kung papanong tila takot na tinataboy ni Teresa yung pusa. Kaso yung pusa parang hindi naman natatakot sa pagtataboy ni Teresa.
Sa halip ay unti-unti pa itong lumalapit, kaya yung babae ay nagmamadali ng lumayo rito. Hindi makapaniwala si Lolo. Tuwang-tuwa siya sa nakita niya, kaya ginanahan siya na ituloy ang pangunguha niya ng mga pusa para dalhin doon. Naisip ni Lolo Narding na sabihin din yon kay Mang Nestor. Sa tingin niya kasi ay kakampi niya ito. Tiyak na matutuwa rin daw ito kapag nalaman na natakot sa pusa si Teresa. Isang palatandaan ng pagiging taong ahas nito. Kaya lang, nung pupunta na si Lolo sa bahay ni Mang Nestor, may mga nakasalubong siyang mga tao na nagtatakbuhan. Hinarang niya si Maria na isa sa mga ito. Tinanong niya kung bakit nagkakagulo yung mga tao. Ang sabi ni Maria, may natagpuan daw kasing bangkay sa kakahuyan. Ang balita niya ay bangkay ni Mang Nestor. Nagimbal si Lolo Narding sa nalaman niya. Pati tuloy siya ay nakitakbo na rin papunta sa kakahuyan. Pagdating doon, gano'n na lang yung pangingilabot ni Lolo sa nakita niya. Totoo nga, si Mang Nestor nga ang natagpo ang wala ng buhay doon. At ang kinamatay ay ang mga kagat ng ahas tulad ng nangyari kay Caramon. Nanlumo si Lolo Narding. Mukhang yung pagkakita sa kanila ni Tinoy ay nalaman agad ng mga ito na kakampi niya yung matanda. Hindi niya alam kung ang pagkamatay ni Mang Nestor ay isang babala para sa kanya. Pero ang sigurado niya ay delikado na talaga ang buhay niya. Yung mga taga-baryo naman ay inaalarma na rin sa parehas na pagkamatay ni Caramon at Mang Nestor. Mukhang dumarami raw ang ahas sa lugar nila at nagiging delikado na ito. Baka raw dapat na silang umaksyon kung paano mawawala ang mga ahas. Yun ang narinig ni Lolo na pinag-uusapan ng mga tao. Hindi niya alam kung naniniwala na ang mga ito na may mga taong ahas ngang nakapasok sa baryo nila tulad ng sinabi sa kanila ni Caramon, o pinaniniwalaan pa rin ng mga ito na ordinaryong ahas lang ang may kagagawan. Kinagabihan, hindi na naman mapalagay si Lolo. Kung kabado siya sa pagkamatay ng antingero, ay mas kabado siya ngayon sa pagkamatay ni Mang Nestor. Malakas ang pakiramdam niya na siya na ang susunod. Sa kabila ng sobrang pag-aalala ni Lolo, ay nakatulog pa rin naman daw siya. Hindi niya daw alam kung ilang minuto pa lang siyang nakakatulog nang maramdaman niyang may mabigat sa liig niya. Parang may nakapalupot. Pagdilat niya ng mata ay nanginig agad siya sa takot. Paano ay may nakapalupot nga na malaking sawa sa liig niya? Nagawa naman niyang sumigaw ng malakas. Kaya nagising yung nanay at tatay niya. Yung tatay niya ay dali-daling kinuha yung itak nila. Buo ang loob at walang takot na pinugutan ng ulo yung sawa. Yung nanay naman niya ay natulala sa nasaksihan. Kaya inasikaso din ito ng tatay niya matapos mapatay yung sawa. May nakita pa silang dalawa pang malalaking sawa sa loob ng bahay nila. Kaya yung tatay niya ay tumakbo sa labas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Si Lolo naman ay pinrotektahan yung nanay niya. Bago pa magdatingan yung mga kapitbahay sa bahay nila, ay nakatakas na yung dalawang sawa. Dahil sa pangyayaring yon, Sir Neb, ay nagkalakas ng loob si Lolo na sabihin sa mga tao na kailangan na talaga nilang kumilos para mapaalis ang mga nagsusulputang ahas sa lugar nila. Kung hindi raw nataga ng tatay niya yung sawang pumulupot sa kanya, malamang ay napatay na rin siya nito. Tapos sinabi rin ni Lolo na kailangan nilang magkaroon ng maraming pusa sa baryo dahil takot doon ang mga ahas. Malakas ang loob ni Lolo dahil wala sa paligid yung pamilya. Hindi sila nakiusyoso sa kanila. Pero yun lang ang sinabi ni Lolo. Hindi pa niya nasabi sa mga tao na ang mga ahas na yon ay ang mismong pamilya na hinahangaan nila sa husay ng pakikisama. Yun nga palang sawa, Sir Neb, na napugutan ng tatay ni Lolo, bigla na lang daw nawala. Kaya hindi na nila naipakita sa mga tao. Mukhang kinuha ng dalawang sawa na nakita rin nila. Sa kabila ng nangyari sa kanya, kahit papano ay nabawasan ang pangamba ni Lolo.
Dahil ngayon, alam na ng mga tao na kailangan nila ng maraming pusa para maging ligtas sa ahas. Tiyak na lahat sila ay mag-aalaga na nun sa mga bahay-bahay nila. Sa halip na matakot, ay hindi nagpatinag si Lolo. Pakiramdam niya ay nadagdagan ng kumpiyansa niyang mananalo sila sa laban sa mga taong ahas. Kailangan lang niyang maging handa palagi sa pag-atake ng mga ito. Hindi na raw niya kailangang isiwalat sa mga tao ang pamilya ng taong ahas. May dahilan na siya na magpakawala ng mga pusa dahil sa mga nangyari. Hindi na siya masisisi ng mga ito. Nung mga sumunod na araw nga, mas dumami pa yung mga pusa sa baryo nila. Pinapakain ng mga residente. Yung iba nga, talagang nag-alaga pa sa mga bahay nila. Isang araw, nagtaka yung mga taga-baryo. Lahat kasi ng mga pusa sa lugar nila nagtipon-tipon sa harap ng bahay nila Teresa at Adolino. Wala naman daw ginagawa yung mga pusa, Sir Neb. Hindi nag-iingay o ano paman. Basta mga nakatambay lang na para bang may hinihintay. Takang-taka sila. Si Lolo naman ay nasisiyahan sa nakikita niya. Yung bahay daw ng pamilya ay saradong-sarado. Gustong-gusto na sanang katukin ni Lolo. Kaso nag-aalala siya na baka pagbukas ng pinto sa kanya ay bigla na lang siyang tuklawin. Hinintay na lang niya ang susunod na mangyayari. Yung mga nag-aalaga ng pusa, kinuha na nila yung mga pusa nila sa umpukan na yon sa harap ng bahay. Pero kahit nakuha na nila, ay bumabalik pa rin doon. Pabalik-balik yung mga pusa na para bang ayaw na nilang umalis sa harap ng bahay ng pamilya. Usap-usapan ng mga magkakabaryo na parang may mali. Nagdududa na rin sila sa pamilya nila Teresa. 2 araw ng ganoon ang eksena ng mga pusa. Tapos hindi nila nakikita na nagbukas man lang yung bahay. Walang lumalabas, isa man sa miyembro ng pamilya. Nung pangatlong araw ay napansin ni Lolo na isa-isa nang nag-aalisan yung mga pusa sa harap ng bahay. May konting takot man ay kumatok pa rin si Lolo sa pinto. Tinawag niya sina Tinoy at Bartolo. Kaso walang sumasagot. Sabi ng tatay ni Lolo ay hayaan na raw. Hindi naman mapakali si Lolo kaya lumigid siya sa likod ng bahay. May nakita siyang butas doon at naisipan niyang sumilip. Pagsilip niya, kitang-kita niya yung loob ng bahay na wala ng laman. Wala ng tao. Sinabi niya yon sa iba nilang kapitbahay para sila na mismo ang sumira ng pinto para malaman na wala na nga talagang tao roon. Kaso hindi naman sumang-ayon sa kanya na sirain yung pinto. Kung umalis na raw yung pamilya nila Teresa doon, ay hayaan na lang. Baka natakot sila sa mga pusa. Isa pa, baka rin daw hindi na nakayanan ng mga ito yung problema ng pamilya sa mga babaeng nag-aaway-away dahil kina Tinoy at Bartolo, pati na kay Adolino. Kaya nagpasya na sila na lisanin na yung lugar. Nasapo na lang ni Lolo yung noo niya. Mukhang hindi pa rin kumbinsido ang mga tao na hindi normal ang pamilyang yon. Mula noon ay hindi na talaga nila nakita yung pamilya. Naglalaro sa isip ni Lolo Narding kung sino sa mga miyembro nito yung malaking sawang napugutan ng ulo ng tatay niya. Posibleng yun din ang dahilan kung bakit nagdesisyon ng mga ito na umalis na sa baryo. Sana lang daw ay hindi na lumipat ang mga ito sa iba pang lugar dahil baka doon naman magkalat ng lagim, magparami ng lahi. Sana raw ay bumalik na lang sila sa gubat o kung saan mang lugar sila galing. Waging-wagi na ang pakiramdam ni Lolo Narding. Dinalaw pa niya sa libingan yung antingerong si Caramon, pati na rin si Mang Nestor, para ibalita sa harap ng puntod ng mga ito na wala na yung pamilyang kinatatakutan nila, na nagawa na niyang palayasin ang mga taong ahas sa baryo nila. Sayang nga lang at kinailangan pang magsakripisyo ng buhay yung dalawa. Akala talaga ni Lolo ay okay na ang lahat, pero may iniwan palang problema yung mga taong ahas. Isang malaking problema. Dahil mabilis na kumalat ang balita
na yung mga babaeng nakarelasyon ng mga ito o yung mga kinorsunada nila, lahat sila nagbuntis, kabilang si Maria. Nanlamig yung pakiramdam ni Lolo sa isipin na yung isisilang ng mga ito mga taong ahas din tulad ng pamilyang yon. Tapos ang dami pa nilang nagbuntis, kaya maraming bata na taong ahas ang maninirahan sa baryo nila at posibleng magparami pa ng lahi ang mga ito. Yung mga babaeng nabuntis ay naghahabol pa rin kina Tinoy at Bartolo. Pilit hinahanap pero hindi na talaga nila nakita. Hindi masabi ni Lolo yung eksaktong bilang ng mga babaeng buntis. Basta hindi raw bababa sa 10. Wala nang nagawa si Lolo Narding. Umasa na lang siya na yung mga pusa sa lugar nila dumami rin. Mag-anak ng mag-anak. Nang sa gayon ay katakutan din ito nung mga isisilang na batang ahas. Ang kaso, Sir Neb, mga 4 o 5 buwan pa lang daw yata yung nakalipas ay may kumalat na namang balita na yung mga babaeng sabay-sabay na nagbuntis ay sabay-sabay ding nakunan. Walang makapagsabi ng dahilan kung bakit sila nakunan. At ang isa pang nagdulot ng takot sa mga tao ay nang makitaan nila ng kaliskis ng ahas ang ilang parte ng balat ng mga fetus na nakuha. Noon lang daw naniwala yung mga tao sa sinabi ng antingero tungkol doon sa pamilya. Masama mang sabihin, Sir Neb, pero mabuti na lang din at nalaglag ang mga ito. Kung nagkataon, baka masakop ng mga taong ahas yung baryo nila. Pero Sir Neb, sabi ni Lolo, merong isa na hindi nakunan. Walang iba kundi si Maria. Siya lang daw ang tanging nakapanganak ng normal. Nung makapanganak siya ay pinuntahan ni Lolo para makita yung itsura ng bata. Magkaibigan sila ni Maria kaya pinapasok siya ng mga magulang nito sa bahay. Halatang malungkot pa rin si Maria. Sinabi niya mismo kay Lolo na mahal talaga niya si Tinoy. Hindi na kumontra si Lolo. Ayaw niyang dagdagan yung problema ni Maria. Kaya sinubukan na lang niya itong pasayahin. Nilaro-laro niya yung baby nito kahit hindi pa ito nakakakita. Pero napaatras si Lolo nung sa pangalawang pagkakataon ay makakita siya ng matang kakaiba tulad ng sa mata ni Tinoy. Tinanong siya ni Maria kung anong nangyari. Ba't ganun daw yung reaksyon niya na parang natakot. Nagsinungaling si Lolo. Sabi niya bigla raw kumulo yung tiyan niya kaya uuwi muna siya. Pag alis ni Lolo sa bahay nila Maria ay hindi na ulit siya bumalik doon. Hanggang sa magkaroon na ng oportunidad si Lolo Narding na makapagtrabaho sa ibang lugar, malayo sa baryo. Unang trabaho niya yon. Tapos nabalitaan na lang niya na yung nag-iisang sanggol na nabuhay ay bigla na lang nawala. Nagising na lang daw si Maria na wala na sa tabi niya sa kama yung sanggol. Ang masaklap pa, Sir Neb, ay hindi yun nakayanan ni Maria. Hindi niya natanggap yung biglang pagkawala ng anak niya. Kaya nawala rin daw siya sa katinuan. Awang-awa si Lolo Narding. Sa isip niya ay baka kinuha ng isa sa miyembro ng pamilya yung anak ni Maria. Posibleng ang ama nitong si Tinoy mismo ang kumuha para idagdag sa lahi nila. Sir Neb, alam ni Lolo na hindi pagmamahal ang dahilan ng pagbubuntis ni Maria kay Tinoy, kundi yung kagustuhan lang ni Tinoy na makapagsilang yung babae para sa karagdagan ng lahi nila. Sa ngayon daw hindi na nakatira yung pamilya ni Lolo doon sa baryo. Pero nung huling bisita raw ni Lolo sa lugar na yon, napakarami pa ring pusa.